Mga araw dahil binigyan po natin ng panahon yun pong ating pagtatanim po ng kalamansi. Halos sa 3 araw din po inabot na itanim po yung ating 2,000 na puno. Kaya ngayon lang po ulit po tayo nalusong dito sa atin, pero ganoon pa man nakapag-spray na po tayo rito ng ating isang pasada. Pero siyempre hindi pa po natin ito natatapos dahil una-una meron pa po tayong mga babaeng po na damo. Tapos tanggalin po ng ating bagging. Ito po mga katribya, pinakikita ko po sa inyo yung pong pamamaraan kapag po halimbawa dumating po sa point na ang inyong kalamansi ay umabot sa ganitong masukal at marami pong damo. Ito ang kailangan po natin gawin. Ibaba muna natin ang ating pong mga damo, tsaka po natin siya i-spray ng herb. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Kumusta na po kayo pong lahat? Doon po sa mga nagmamonitor po ng presyo po ng kalamansi, ang kuhanan po dito sa amin po ay 900. At yung halimbawa mga katribya, ito yung ating kalamansi po ay malalaki. Ang kinukuha po yan ng nasa 1,000. Ngayon po yung kahapon. Pero ngayon, di po natin alam po ngayon magkano po yung ating lakaran. Kasi ang halos na nagbabatay dito ng presyo ay sa Sangitan Public Market. Sa Sangitan Public Market ay meron naman po silang mga asking. Kaya siyempre yung asking hindi naman po yun ang talagang nangyayari, kundi bagkus po pwede pong tumawad po ang buyer doon po sa mamimili. At kung talagang wala na pong kalamansi na darating, ay yun na nga, doon na po punto po na tumataas po ang presyo ng ating kalamansi. Pero sa tingin ko po ngayon mga katribya, ay halos naaagad din po ang bunga po ng kalamansi natin dahil makikita naman po ninyo po yung kalakaran. Minsan bababa, minsan naman tataas. Ibig sabihin, halos dyan po naglalaro po ang presyo ng kalamansi, 800, 900, 1,000 pagka nasinggit ka. Yun na halos po ang nagiging kalakaran o yung presyohan. Kaya lang, siyempre, pagka po dumaan na po mga katribya po yun sa ahente, siyempre, may tubo na po ang ahente dyan ng 100 o kaya ay 50. Depende kung malaki po ang kumatsyong po yung ahente, mas bababa ang kuha po ng kalamansi sa inyo. Ngayon mga katribya, ito na po yung ating project na nilinisan. Yan. Medyo napatlangan po tayo mga katribya po ng ilang mga araw dahil binigyan po natin ng panahon yun pong ating pagtatanim po ng kalamansi. Halos sa 3 araw din po inabot na itanim po yung ating 2,000 na puno. Kaya ngayon lang po ulit po tayo nalusong dito sa atin, pero ganoon pa man nakapag-spray na po tayo rito ng ating isang pasada. Pero siyempre hindi pa po natin ito natatapos dahil una-una meron pa po tayong mga babaeng po na damo. Tapos tanggalin po ng ating bagging. Ito po mga katribya, pinakikita ko po sa inyo yung pong pamamaraan kapag po halimbawa dumating po sa point na ang inyong kalamansi ay umabot sa ganitong masukal at marami pong damo. Ito ang kailangan po natin gawin. Ibaba muna natin ang ating pong mga damo, tsaka po natin siya i-spray ng herbicide. Ito mga farmers, yung nasabi po natin na akala mo siya ay prutas, pero ito ay bagging. Yan, meron po mga nagsabi na ito ay bignay. Tapos ayun, samot-sari po mga comment na rin po yung ating mga ka-farmers. Yung hindi pa natin na-spray ng ating herbicide, pero yung ating na-spray na mga ka-farmers, ito na siya. Patay na. Ilang araw lang po ito ating in-spray, tuyo na po yung ating damo. Kaya maganda talaga mga ka-farmers na meron talaga tayong ating abono na inilalagay para sandali tuyo ang ating mga damo pagka tayo ay nag-herbicide. Yan. Makapal po yan, pero ano niyo tatay siya. Kaya lang
Noong umulan po mga katibya po ng malakas, mayroon naman ulit siya mga panibagong tubo. Tubo po natin ay mga damo na mga binhi. Spray natin uli sila. Magandahan dito, pwede na po natin itong lagyan ng another na pataba para po maglabas po siya ng bulaklak. Sabay na rin po natin dyan ang pagtatanggal ng ating sangang tuyo itong ating kalamansi. Yan. Ito, namatay na ito sa pamamagitan po ng punggos, kaya marami na ito mga katribya po yung kahuyin. Yung ating herbicide, ganda na po mga katribya. Yung ating naman pong hahawanin pa, medyo marami-rami pa mga farmers. Ito ang ating kapitbahay. Ayan, nag-grass cutter ito, kaya lang medyo mahaba na uli yung kanyang damo. Pero pakita lang namin sa inyo mga farmers yung mga bungang maliliit po nito. Ang ating pong pang October ay ang dami. Yan, no? Kaya halos mga buo naman po mga katribya itong mga bunga. Kaya masusulit na rin po itong ating pong pag-aalaga, lalo na pag masusundan pa ito ng ating pong abono, kakaroon siya ng extra bulaklak uli. Medyo bawasan na po mga katribya po ang ating trabaho dito sa ating farm. Ayan. Kaya yan, doon po sa ating pong ka-farmers na gagrass katirin o kaya yung upa po ninyo ng pagdadamo, mas malaki mga katribya po ang magiging gastos ninyo pagka kayo po ay mag-grass cutter or magpapadamo, dahil dalawang tao ang susungkoin ninyo. Tatlong baga sa isang araw, palagay mo na 400 to 500 ang magiging upa ninyo. Hindi naman matatapos mga katribya po ng isang araw yan. Ang mangyayari po dyan mga katribya, minsan aabutin ng 5 araw, halos bisa ba naman 1 linggo. Pag halimbawa yan ay hektarya mga katribya, tapos lalo na pagka malalaki po ang damo na kagaya nito, matagal, mapapamahal kayo. Ang kaya pinaka the best na ginagawa po natin, payo, kailangan spray po natin ng herbicide, pero ibaba muna natin na ibaba po yung ating mga damo para sure po natin na hindi po masasaktan yun po ang ating kalamansi. Actually, yun po ang isang tao kaya naman pong damuhan po pag in-spray siya mga katribya. Yung pong batang kalamansi, iwasan na lang po natin na wag po siyang tamaan. Siyempre, gagawin po natin, dapat ay wag tayo mag-i-spray po ng bandang hapon ng malakas ang hangin. Langan po sa umaga na medyo tahimik, tapos ko-consider natin po yung panahon. Baka mamaya makulimlim, maulap, gaya nito makulimlim, hindi po tayo nag-herbicide dahil baka mamaya sa oras na matapos ka, saka naman po bumanat po yung ulan, sayang po ang gamot na inyo pong magagamit. Kaya tinitingnan din natin mga katribya po yung panahon po natin para at least hindi po masayang inyo pong pagod, ang inyo pong trabaho. Yan. Medyo malaki-laki na yun pong ating nalinisan. Yan. I-herbicide po natin sa susunod po natin pasok. Pag gumanda po ang panahon po bukas, mag-herbicide po tayo. Pero pagka po hindi, magbababa muna tayo ng ating mga damo para dire-diretso po ang ating pag-herbicide. Mabilis lang mga farmers pagka po i-herbicide po ang kalamansi, hindi naman po matagal. Matagal lang po minsan mga katriba po yung pagbababa ng damo. Talagang manual nyo talaga ibababa siya para po maingatan po ang inyong kalamansi. Pero pag herbicide, itong sa akin na ito na 200 puno, umuubos lang po ako rito ng 3 karga o na 16 liters. Kaya ngayon medyo malakas mo, siguro abutin ako ng 4 dahil binabasa po natin ng husto yung ating damo dahil makapal. Pero sa susunod po natin na pag-i-spray, hindi na po siya ganon. Dahil litaw na po mga katriba po yung ating lupa. Kaya lang naman natin siya binabasa po todo
dahil makapal po yung ating mga abingay. Ayan, oh. Ganda po ng kanya pong pagkapatay, oh. Kaya lumitaw na po mga katribya yung lupa, kaya pag sinabugan natin ng abono, tiyak na tiyak kakainin po mga katribya po ng ating kalamansi na yun po ang ating pataba. Organic din po mga katribya ilalagay po natin dito, dahil hiyang po ang ating kalamansi sa ating organic. Hindi po siya tusukin kagaya po nung ginagamit natin dati na yung mga synthetic. Pero naglalagay rin tayo panghalo lang. Pero majority sa atin yung organic. Pwede naman natin hindi haluan ng synthetic dahil pag maganda po ang kalamansi, eh yun, hindi na po natin siya hinahaluan nun. Yan. Kaya ginhawa na. Ito, i-spray na lang natin ito ng ating damo. Kaya isang karga ito, masasagad na tayo doon sa kabila. Tapos susunod naman po natin project, yun naman po ang ating lilinisan. Maganda ito mga ka-farmers kapag ka po makita na po yung kalupaan. Sa una lang po yan talaga medyo pangit. Kaya lang, siyempre nakikita lang po natin sa inyo yung pamamaraan, tutorial. Tayo po mismo ang gumagawa para makita po ninyo mga katribya na kayang gawain ng isang tao, isa't kalahati o 2 hektarya. Basta't kung siya po ay masipag at matyaga, ay magagampanan po niya yung trabaho. Kaya alam mo minsan, hindi lang po kaya yan kapag halimbawa mga katribya na mag-i-spray na, kasi obligado meron kang tagahila po ng hose. O sige mga katribya, ayan. At sa ibang pagkakataon naman tayo uli magbababa ng ating pong damo at i-herbicide po natin ulit. Ito na siya. Kita-kita po tayo mga katribya po bukas. God bless po sa inyo lahat. Bye bye.